Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Olivet Discourse Part 4 na po tayo. Last part na po ito. The Olivet Discourse Part 4. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa Olivet Discourse. Part 4 na po tayo. Ang Olivet Discourse ay ang mga katuruan, mga prophecies na itinuro ng Panginoon Kristo sa mga disipulo doon sa Mount Olivet. Ito po yung aking outline. Meron tayong 4 na parts. Napag-usapan na natin yung part 1 hanggang part 3. Ang pag-uusapan natin yung part 4, the end of the world. Last part na po ito. Basahin ulit natin yung Matthew chapter 24 verse 3 kung saan ko kinuha yung ating outline. And as he sat upon the Mount Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world. So yung ating topic ngayon, end of the world, ay dun sa huling tanong. Sa tatlong tanong, ito yung panghuling tanong na tinanong ng mga disipulo ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy na nanonood, sumusubaybay sa aking mga videos. Doon sa kaibigan ko sa Facebook, sana po i-follow nyo para updated kayo sa aking mga post. At gayon din sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Yung nabanggit ko dun sa part 1, na itong sa Matthew 13 verse 4 at saka dun sa Luke 21 na yung tanong dito dalawa lang, samantalang dito sa Matthew 24 verse 3 tatlo. Wala yung the end of the world, di ba? Dalawa lang What shall be the sign? When shall these things shall be fulfilled? Bakit ganon? Dun sa Book of Mark at Book of Luke dalawa lang, at dito sa Matthew chapter 24 tatlo. Dito lang sa Matthew 24 verse 3 na merong end of the world. Ang ginawa ko ay tiningnan ko sa Greek dictionary yung meaning ng world dito. At ang Greek word nito ay aion, na ang aion ay tumutukoy sa age, sa panahon. So, ang ibig sabihin, itong end of the world ay hindi lang tumutukoy sa material earth, kundi tumutukoy sa katapusan ng panahon. The end of time. Maraming ang mga books tsaka mga commentaries na end time. Kung naalala nyo, meron akong video ang title The Eternity and the Immutability of God Part 1 na nabanggit ko doon na nilikha ng Diyos yung space, matter, and time. Kung ang Diyos ang naglikha ng space, matter, and time, so siya din ang magpapahinto o gugunaw sa kanyang nilikha na space, matter, and time. Kasama yung time. Dito sa part 4, subtitle natin, End of the World, ay pag-uusapan natin hindi lang yung end of the world, kundi yung signs of the end of the world. Yung mga senyales ng katapusan ng mundo and katapusan ng panahon. End time or end of the time. Okay? Paano yon? So, patuloy na lang tayo para maunawaan natin ang ibig sabihin nito. Dito tayo sa Revelation chapter 16 verse 21. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Sa versikulong ito ay paparusahan ng Diyos ang mga tao at siya ay magpapaulan ng hail out of heaven, galing sa outer space, no? Katulad nung nangyari doon sa Sodom and Gomorrah sa panahon ni Abraham. Ang bawat isang hail ay isang talento, isang talent ang bigat. Ang talent ay may equivalent na 34 kilograms. Ganun kabigat. So kapag nabagsakan yung isang tao nito, sigurado patay. Hindi pa ito ang end of the world. Kasi buhay pa yung ibang tao at sila ay nakapag-blaspheme pa sa Diyos. Ito ay nangyari sa panahon bago ang Battle of Armageddon. Ito ay mangyayari doon sa panahon ng tribulation period, yung 7 years tribulation period, yung pag-reign ng Antichrist. Ito yung diagram na kinopya ko kay Larkin. Ito yung, kumbaga, ito yung kabuuan nung mangyayari sa simula sa panahon natin ngayon, nakalagay yan present era,
the church sa panahon natin ngayon yan, hanggang doon sa New Earth. Ito yung mangyayari sa future. So, gusto ko lang mag-focus kayo dito sa gitna na nakalagay, the 1,000 years millennium reign of Christ. Yung nabanggit ko na uulan ng hailstone, mangyayari dun sa tribulation period, yung pangalawang bilog simula doon sa kaliwa, before the millennium reign. Ang end of the world, o yung signs of the end of the world, end of time, mangyayari after the millennium reign of Christ. Okay? After the 1,000 years millennium reign of Christ. So, nasa bandang kanan ng millennium reign of Christ. May nabanggit ako sa last part, sa part 3, na merong malaking battle, okay? Giyera na mangyayari, yung Battle of Armageddon. Okay, dalawang battle yan, yung Battle of Armageddon and the Battle of Gog and Magog. Yung Battle of Armageddon ay mangyayari yan before the millennial reign of Christ, after the tribulation period. Diyan sa diagram, makikita mo merong number 3 na kulay blue. Andiyan sa pagitan na yan ng tribulation period at ng millennial reign of Christ. Yun namang pangalawang malaking giyera yung the Battle of Gog and Magog ay mangyayari after the millennial reign of Christ. So, nasa pagitan niya ng millennial reign of Christ at saka nung the new earth. Okay? Sa pagitan niya the Great White Throne Judgment. Kung tinitingnan nyo yung video, yung diagram na pinapakita ko, andun yun, pero hindi ko na isiningit dito. Okay? Hindi ko na siningit dyan. Yung mga kaganapan kasi na gerang ito, dito ay magbibigay ng delubyo ang Panginoon. Yung gerang yan din yung judgment na mangyayari dun sa mga lumalaban sa Diyos. Dun sa dalawang gera na yan. Of course, ang may pasimuno gera na yan ng paglaban sa Diyos ay walang iba kundi si Satan, the tempter. Kung naalala nyo yung aking video na the tempter. Ang the tempter ay merong 4 na parts, na ito ay yung last part na-upload ko 6 months ago. Si Satan, the tempter, ang may pakana, ang pasimuno sa dalawang malalaking battle dito, yung Battle of Armageddon and the Battle of Gog and Magog. Sa dalawang gerang ito ay matatalo siya. Ang kalaban niya rito ang Panginoon Jesucristo, both sa dalawang gera, na yung unang-una, yung Battle of Armageddon, matatalo siya at siya ay ikukulong sa bottomless pit for 1,000 years. Kung kaya magkakaroon ng katahimikan sa panahon ng Panginoon Jesucristo, the 1,000 years millennial reign of Christ. After 1,000 years ay papakawalan ulit itong si tempter at may kipagdigma uli siya sa Panginoong Jesus. Tingnan natin mga verses tungkol dito. 2 Peter chapter 3 verse 7. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and the perdition of the ungodly men. Hinahighlight ko dito yung reserved unto fire and judgment. Yung susunod na mga verses ay may mga stars fall from heaven. Katulad dun sa Sodom and Gomorrah, na bumagsak doon yung mga meteors. Kasi yun may apoy di ba? Parang mga bulalakaw. Yun ay judgment ng Diyos sa grupo ni Satan. Yung unang statement diyan, sabi, but the heavens and the earth. Hindi lang yung earth, yung dagat, yung lupa, pati yung atmosphere. Yung heavens diyan, tumutukoy yan sa atmosphere and the universe. Matthew 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Hinighlight ko yung powers of the heavens, the outer space, yung atmosphere and the outer space, na magkakaroon ng chaos sa outer space. May mga scholars na nagsasabi na ito ay mangyayari during the Battle of Armageddon or during the Battle of Gog and Magog.
Dito tayo sa Old Testament, Ezekiel chapter 38 verse 22, yung verse sa itaas. And I will plead against him with pestilence and with blood, and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstone, fire and brimstone. Nakalagay dyan, pestilence and with blood. So, isang verse lang ito na merong pestilence, at marami pang ibang mga verses na maraming pestilence. Okay? Na with blood, it means na maraming mamamatay dahil sa mga pagsalanta. Yung naka-highlight pa dyan na great hailstones, fire and brimstone. Yung sa naunang verse dun sa Revelation 16:21, hailstone pa lang yon. Ito, meron ng apoy at brimstone. Itong brimstone, meron itong sulfur content na kung kaya umaapoy ito. Na ang description nito, talagang meteor siya. Hailstone of fire and brimstone. Sinasabi ng mga scholars na itong verse 22, Ezekiel 38 verse 22 ay tumutukoy sa before the battle of Gog and Magog, yung pestilence and with blood. Ang purpose nito, yung nakasulat na verse ay baba, Ezekiel 38 verse 23, thus, sabi ng Panginoong Diyos, thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. Okay? Na nagbibigay ng judgment sa lahat ng lumalaban sa Diyos. Last verse, dito tayo sa 2 Peter chapter 3 verse 12, looking for and hasting unto the coming of the day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Pa-highlight dito, coming of the day of the Lord, yung day of the Lord at saka yung heavens. Etong day of the Lord is the judgment day para dun sa mga lumalaban sa Diyos sa pamumuno ng the tempter. Ito ay mangyayari sa pagtatapos ng Battle of Gog and Magog. Yung referring to heavens, atmosphere at yung outer space being on fire. Hindi na nabanggit dito ang earth kasi yung earth tuldok lang yan dun sa heaven, kasama na yun dun. Yung last statement dyan, and the elements shall melt with fervent heat. Yung lahat ng elements na nakasulat sa periodic table, kung gold, silver, o sari-sari, ang dami niyan. So, lahat yan ay matutunaw. So, lahat ng matter sa buong kalawakan, kasama ng space and time, ay kasamang matutunaw. Kung kaya ang Panginoong Diyos ay lilikha ng bagong earth. Dun sa diagram na makikita nyo dun sa dulo, sa right side, the new earth. Kung babalikan nyo yung diagram niyo. At dun titira ang mga tunay na anak ng Diyos, yung mga tunay na sumasampalataya sa panong Hesukristo. Marami pang mga kaganapan sa Book of Revelation, sa Old Testament, sa Book of Daniel, sa Book of Ezekiel, na mga prophecy na mangyayari sa future, pero sa ibang panahon na natin pag-uusapan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.